Sana di na bumalik. Sana din sana. Alang hirap may sakit. Talaga may sakit. Naiiwan ko yung dalawa kong maliit. Ayan, magkasakit talaga. Ayan guys, pauwi na kami from JBL San Fernando sa pangalawang pagkakataon. Isang linggo naman tayo dito. Naghintay ba si Kuya matagal? Naghintay siya? Medyo. Kasi nung nakaraan, dito ka ba napunta pag nabili? Doon sa kabila. Diretso yung ano eh. Ongoing ano to no? Construction. Renovation. Renovation. Ang laking building na no? Ang daming Nag-iubo pa lang. ang daming ano no? Ginagawa no? Ganda na nga rin yung facilities din. Ang laki ng building. Expand nila. Ayan, dinala ako dyan guys dahil sa dinugo nga ako. So, meron naman dito sa Mabalacat na malapit na public hospital. Yun nga lang, mas maganda sa JBL guys kasi kompleto yung gamit. At the same time, pati mga doctors kompleto din. Kaya doon nila ako dinala. JBL guys, yan yung pinaka main sa Pampanga na public hospital. JBL stand for Jose B. Lingad. Siguro yung name na yan is yan yung name ng may-ari. Yung mga pasyente doon guys sa JBL hindi lang taga Pampanga, may taga ibang lugar pa. Yung iba tinanong ko nga kung taga saan sila, may taga Subic, Batangas, Bisaya. Sabi ko tinanong ko nga sila kung bakit. Mag-NX tayo na. Sige lang po sir. Maabuti tayo ng gawin. Hindi tayo nag-NX. Let's ngayon. Mahal sir. Pag hindi NLEX, ilang oras biyahe kuya? Ay, maabuti tayo ng dalawa dito. 2 oras. Pag naka-NLEX 1 hour. Wala man. Wala man lang tingnan tayo no. Dito lang kasi traffic ngayon dito. Dito traffic. Kasi uwian no. Oo, tapos sa Abot tapos Bernis pa. Lalo lang balibago niya, sobrang traffic. Magmula doon sa Abakan. Ano ba dan tayo balibago? Hindi. Hindi, kung magkakapo tayo, dadaan tayo balibago. Kapag didiretso mo, balibago. Anong oras ba? Anong oras? Ngayon. Meron pa. Nadaanan natin yung SM. Jumbo General din pala dito. May mga terminal din dito. Bataan Terminal. Meron naman public hospital daw sa kanila guys. Yun nga lang hindi katulad sa JBL na libre lahat. Doon daw kung kailangan ng karayom, sila daw yung bibili. Kaya mas pinili nila dito kahit na malayo. Baka kasi mas CPR kasi nakaraan hindi ko na-upload. CPR. Kailangan tanggalin yung ano. Tugtog niya. Tsaka kung magpapakemo at tsaka radiation guys, libre din dito. Marami akong nakausap na mga mga cancer. So libre lahat, pati mga ultrasound ganyan. Talagang kompleto kasi sila dyan sa JBL, kaya dinarayon ng lahat. Tapos ngayon ni-expand pa siya. Ilang building na yung na-inad nila. Tapos gumanda na yung facilities nila. Dati daw walang aircon, pero ngayon yung aircon 24 hours na kung saan ako naka-confine nun. Tapos guys, kung kailangan ng pasyente yung ultrasound, ECG, X-ray, hindi kagaya sa ibang hospital na pupunta ka pa sa ibang laboratory or hospital para ipagawa. Diyan lalabasan naman yung mga parolo. Sa kanila, nandyan na, lilipat ka lang ng building or kaya lilipat ka lang ng room. Nandun na, meron na sila dun, kompleto sila lahat. At saka sa blood bank. Sila daw nag-ano sabi niya. Pinapapunta nga ako magdadala ng blood donor. Sino? Pinapa-blood donor doon? Magdala daw ako ng blood donor, dalawa. Kailan? Anytime.
Kailan sinabi? Kanina. Kung kanina lang nila sinabi. Pinapunta nga ako kanina. Pumunta nga ako doon kanina, di ba? Pinapunta ko ng... Lagi siyang puyat, di pwede magdono. Medyo malayo din pala dito yung ano. SM San Fernando. Malayo lang. Ayun yung Robinson, oh. Pag dire-diretso mo pala yun. Gigising nga ako pag may magsi-CR eh. Kasi bubuksan yung ilaw. Maliwanag. SM San Fernando. Maganda din naman sa gusto mo yung palangga. Hindi mo ba? Hindi malamig eh. Tapos mga pasyente guys, alaga rin sila. Alaga sila ng mga nurses. Magpapainom ng gamot, kung anong mga kailangan. Tapos every morning, nagra-rounds ang mga doktor. Ini-inform yung mga pasyente kung ano na, kung ano ng kalagayan nila, or anong gagawin sa kanila, or kaya kung lalabas na, ganun. Sinalinan nga ako, bali 4 na dugo yung sinalin sa akin guys, pero libre siya. Pero sasabihin nila sa iyo, mag-donate ng dugo. Kung halimbawa meron kang mag-anak or ikaw yung bantay mo, kung pwede mag-donate, yun nag-a-accept sila. Pero kung wala ka namang may do-donate, okay lang din. Hindi, wala siyang bayad. Yung sinalin sa aking dugo, wala mang bayad. Kaya malaking tulong talaga yung JBL na hospital guys. Kasi kung sa ibang hospital, kahit public, malaking gagastusin mo eh kung bibili ka ng mga kailangan sa labas. Eh kung sa private naman, mas lalong malaki yung gagastusin mo. Nako, na-try namin yan eh. Ambulance pa lang nila, magkano na. Binayaran namin nung transfer ako dun sa JBL. Eh dito sa JBL, yung ginastos lang namin, yung binibili-bili namin pang personal na gagamitin sa labas. Like yung mga pagkain, kung gustong bumili ng pagkain, lalo na yung bantay ko. Pero meron silang rasyon guys para sa pasyente. Actually, yung rasyon nila para sa pasyente, sobra-sobra pa sa pasyente. Lalo na kung yung pasyente hindi ganong makain, kagaya ko. Kaya si Mister, yung tira ko, kinakain niya eh. Kasi marami silang magbigay. May ulam, may kanin, may dessert na, may prutas pa. Tapos yung JBL na building guys, medyo malapit siya sa Robinson at saka sa SM San Fernando. May distance din siya, pero pwede siguro kung magta-tricycle ka, malapit lang siya, o kaya kung may motor ka, malapit lang talaga siya. Ayan, kami guys, nung pauwi na is nag-grab kami. So yung bayad namin sa Grab is 850 siya mula JBL hanggang sa amin dito sa Fiesta, Dabdab. Hindi kasi ako pwedeng mag-commute kasi bawal nga mapagod. Tapos hindi rin naman po yung kung may sasakyan kami, motor lang or tricycle, hindi rin naman siya pwede kasi hindi siya pwede sa highway. So no choice kami, nag-grab kami. Binayaran namin siya is 850. Okay lang din kasi mabilis yung biyahe dahil sa NLEX nga siya, dumaan yung Grab. Binigay mo ata yung susi din eh. Binigay mo? Wala sa kanya lahat. Okay, wala ka. Pinabalik mo yun. Baka iniwan niya yung tricycle. Susunod na rin po yung ginawa. Mayroon lang ba kayo? Wala mo lang baka dito. Baka na? Baka nadala mo lang. Gagamitin. Hindi ba natin baka mamaya na ibigay na ito? Di pa pumunta ng bahay yun. Ano ba? Hindi.
Fernando dalawa. Kagabi. Orbit sa Capital Tan. Tao. Anong lugar ba yung lecture, kuya? Ano yan? Mexico San Fernando. Yung lecture na yan. Pero yan talaga sa Mexico. Lagi ko nakita sa FB yan. Tsaka yung mga kilala natin, napunta sila dyan. Sila Keisha legal. Pang Christmas na lang. Dinadayo ng mga tao eh. Dapat may sasakyan ka, no? Mahirap pag-commute. Hindi, kung magagalap kayo, dadalan sila dito. Mas, PNX lang sila. mas mabilis, no? Oo, mabilis lang. 20 minutos lang sa lecture na kayo. Wala sa ano, daw. Pero kung commute, kuya, matagal na. Ay, matagal. Ilang sakay ka noon. Transport ka pa. Saan wala kayo mag-asal din sa loob na lecture? Walang diretsyo na. Wala. Kaya lahat na nagpupunta dyan. Ang motor, Sa- ganyan. Ito nag-grab yung mga sasakyan. Mga mag-grab na talaga. Pag malaki na yung dalawa. Ay, maliit, di pa sila, di pa nila alam yan. Di pa mag-enjoy. Ayan guys, nagchismisan kaming tatlo ng driver tsaka mister ko. Kasi dinaanan namin yung Lakeshore. Yung Lakeshore kasi sikat na pasyalan yan dito sa San Fernando. Lalo na pag magki-Christmas. Kasi ang dami Oh, nilang binigay ko dun sa dekorasyon at mapapanood. sabi ko, kunin nyo na lang. Tsaka nangangatin na ako, baka manok. Bakit na ba yun? Manok na naman. Parang acid cream na tayo. Actually, gusto ko pumunta dyan pumasyal dyan siguro pag malalaki na tong aking mga anak para mag-i-enjoy na sila. Sa ngayon, maliliit pa, hindi pa nila may enjoy. Tsaka mahirap magbiyahe pag maliliit pa yung mga bata. Walang trabaho. Hindi ko kaya isang buwan na lang doon. Isang buwan. Lahat mong tatamalang pumasok. Baka hindi na, baka batang na rin na sa trabaho. Natanggalin ka na talaga, wala ka na mga